pagpasok ng 2025, we're here and excited tayong ibalita sa kanila. Ano ba, yun nga, like what I've mentioned kanina, ang i-expect natin for this Aegis Halik sa Ulan Valentine Special? Siguro na iba kasi wala si Mercy. Pero kailangan namin lalong galingan kasi iba talaga yung kumpleto kami. Kasi nung time na ano to na plano talaga wala si Mercy, ang gusto namin talagang gumaling lang talaga siya. Pero talagang umalis na talaga siya sa amin, tuloy. So, kailangan namin talagang patuloy namin na nasimulan na po namin to. So, gagalingan po namin. Palakpakan naman natin, di ba sabi ko nga sa inyo, pag yun ang topic talaga, nagiging very, very emotional sila. Di ba, Ate Juliet, ikaw naman kanina yung mention na nararamdaman mo yung pressure na dati pag nandiyan sa Ate Mercy, na-feel mo na may sasalo sa'yo. But now, of course, anong feeling na hindi na lang ikaw ang nasa likod, kayong dalawa na ng Ate Juliet ang talagang pumupront of her ages. Mas lalo kong na-pressure kasi iba yung ano ni ate, yung genre. So, lalo na ngayong concert ako, first time ko na first time namin na wala si ate. So, kakayanin ko, galingan ko ba, sana challenge sa akin. Actually, di ba, alam naman natin yung kasabihan na life goes on, di ba? It's a very, very tragedy, hindi natin inasahan. Pero still, the music of ages, ano bang henerasyon, pag narinig natin, ages talaga yan, di ba? Kaya laban na laban. Maraming salamat po. Pasisig naman kayo dito. Okay. Di ba? Kasi tuloy-tuloy magpasok ng mga ayuda. I love it, di ba? Oo. Kaya susunod niya may bucket of beer dito. Nag-inuman. Eto na, diretso na tayo. Let's start sa ating unang tanong. Simulan natin ang ating kaibigan na si Stars Photo, Kuya Alan Sancon. Ayan. Ayan. May microphone po ba tayo sa baba? Okay. Andito po si Kuya Alan sa harapan. Grabe, Ate Mercy, emotional agad, no? Umpisa pa lang. Pero Ate Mercy tuloy. Nakikita ko ba siya? Ate Juliet, oo. Nararamdaman ko ba siya? Andiyan siya. Nandito siya kasama natin, syempre. Oo, di ba? Ayan. Kuya Alan. Wala. Ayan. Ayan. Wala pa. Kayo may. I-lipsing mo na lang. Ako na lang. Yung bababa ako dyan, kuya. Yes. Hello, congratulations sa Aegis. Kala namin talaga after mawala ng Mercy, hindi na namin maririnig yung boses ng Aegis. Tapos medyo naging emotional pa lang kayo sa loob na nag-interview kami. Pero how hard to sing, especially ngayon na first time yung kumanta na nawala si Mercy dito sa in front of the media. How hard to sing yung mga famous song ng Aegis without Mercy. Paano nyo kinakaya na kantayin at maabot yung mga tono pala without her? Parang talagang mahirap po sa amin. Kasi sanay na kami na magkasama kami ito. So ngayon naging anim. Nung before pa talaga, malungkot talaga kasi nga may sakit si Mercy. Hindi pa pawalan ng lahat na nandun siya sa US, napapagaling po siya, treatment po siya. So hirap po kami talaga, kasi naiiyak, lalo na sa amin kasi kapatid po namin. Naiiyak po talaga kami, pero pinipilit namin. Then nung nalaman po namin, wala na po talaga siya. Halos hindi na po kami nakakanta. Kasi talagang yung mga tao na lang po ang kumakanta ng kanta niya. So, dito lang po namin na maalis yung ano namin. Lungkot po talaga. Pero, ngayon talagang kailangan po namin. Gusto namin tuloy na concert na to. Kahit wala po si Mercy. Kasi para rin po sa kay Mercy to. Na alam ko pangarap niya to eh. Pangarap niya na mag-concert ulit. Na bago siya na-operahan, sabi niya, gusto ko na uwi. Gusto niya sumama dito sa concert to. Pero, wala eh. Talagang umalis na talaga siya sa amin. Kaya kailangan natin ipagpatuloy po. At dito pa rin po kami, kasi yun po ang gusto ni Mercy. Tuloy pa rin po yung Aegis, kahit ugod-ugod na po kami. Siya po nagsabi sa grupo na wala pong iwanan.
Pero siya po nag-iwan sa amin. Is there a time na nararamdaman niyo pa rin yung presence niya in spite na wala siya? Habang kumakanta kayo, Opo. nagka-drum, organ. Opo, talagang sanay. Alam mo yung pag nasa stage na po kami, talagang parang nararamdaman pa rin po namin si Mercy. Plus na lang on the lighter side, parang maganda yung concert kasi hindi lang yung age yung makikita. Yung some OPM artists like sila Morissette, sila Julian, sila Ogie, di ba? Is this your parang, kayo ba yung hands-on na pumili sa kanila para maging part ng concert niyo? Paano naging process nung Hindi po, pero talagang masaya po kami na nandyan po sila. Alam niyo po, bro, talagang malaking salamat po namin na nasa ganitong sitwasyon po namin nandyan po sila. Thank you, Aegis. Congratulations. Thank you po. Di ba kinakabahan ako sa mga isasagot nila sa tanong ni Kuya Alan na nararamdaman niyo? Baka sa January pa lang yung magiging episode ng mga content niyo pang November na, di ba? Di ba? Perfect yun. Oo, di ba? And the next question naman, ay yan, nagtatanong, okay, Alvin, yes, okay. Hello po, Alvin Ignacio from Daily Tribune. At tanong ko lang po, meron po ba kaming aasahang mga bagong kanta mula sa Aegis na maririnig namin sa paparating na Valentine concert? Or mga kantang parang bilang tribute para sa inyong kapatid na maririnig namin sa konsyerto ito? Meron po i-release namin na before the concert or after the concert. Pwede po bang masabi kung ano ang pangalan During the ng concert. kanta? Ano po yung kanta? Sa huling ang title. Title ng kanta? Sa huling pag-uwi mo. Sorry, pag-uwi. Pwede po bang marinig ang konting, ano kung pwede na o hindi pa? Surprise na lang po. Ano po pa yung mga surprises na pwedeng abangan sa konsyerto? Marami pa po. May mga cover songs po na mga kanta po niya. So, inano po na yung design po namin. Tapos yung mga songs po talaga sa mga ages na hindi pa rin po narinig, kakantahin po namin. Okay. How kay Direk, how exciting or challenging is this concert for you? I think this is one of the most challenging concerts I'll be doing in my career. One, it's because I was part of their 20th anniversary at the Araneta. Yeah. And I've seen them in their best. And I still want to see them at their best at this concert. And I will try my best, together with the team, together with Aegis, sama-sama to, together with their producers, we will make sure that this is a show na talagang aabangan ng tao. Because puno ito ng puso, puno ito ng purpose. It's a purposeful concert because ngayon, kinakantahan nila ang isang miyembro, isang pamilya nila. And maraming salamat din siyempre, in-accept din ako sa pamilyang ito. Hindi po ako yung papalit kay Mercy. Pero, yun po. Huwag kayong umiyak. Direk, of the many Aegis songs, ano yung favorite mo? Ooh, that's hard. Siguro, pinakagusto ko talaga yung Luha. Because? Luha is because, sinabi ko rin to sa kanila, when I first directed their concert, noong 2018, I told them na, actually si Mercy na yung nasabihan ko, alam mo Mercy, yung kantang Luha, yun yung kinakanta ko nung 6 years old ako sa taas ng table, may hawak akong suklay, at kinakanta ko yung Luha. Tapos ngayon, after how many years, nakakadaupang pala ko na kayo, nakahawakan ko na kayo, at nadidirect ko kayo, at nakukulang labit ko kasi it's, sabi ko nga, also in my career as a singer, as a director, this is the closest I can get to an OPM icon. And Aegis gave that to me. Yeah, I will make sure really that this show is something that you can do. Thank you very much. Maraming salamat, Direk. At thank you din, Kuya Alvin. I-diretso na natin kasi parang yung tanong ni Kuya Alvin at yung mga naging kasagutan nila, may kinalaman din sa next question mula naman siyempre sa Inquirer. Ayan, from Inquirer.net kay Hannah Mallorca.
tanong niya, Direk and Aegis, kadalasan daw po, yung mga kanta ng Aegis ay ginagamit ng mga sawi, ng mga broken-hearted. Ano daw po yung dahilan sa palagay niyo? Despite of this, bakit bagay pa rin po na pang Valentine's concert ang inyong music? Kuya Ray. Tama, di ba? Nagulat. Kanina kasi Kuya Ray, yung sinabi ni Ate Judith na parang kahit hugod-hugod na kami, humiling siya sa'yo. Ayan. Ayan. Una-una ako, pinakamatanda sa kanila. Di ba? Kaya gano'n sunod-sunod. I'm 62 na. Kaya, Pero di kayo mukhang 62, Kuya kasi Ray. wala. Dahil sa buhok niyo, usong-uso ba nila labubo, di ba? Kaya na nga yung issue mo. Ang tanong, Kuya Ray, anong inihandang merienda sa... Sorry, ang tanong, Kuya Ray, despite of yung music niyo po ay madalas ginagamit ng mga broken-hearted, mga sawi, ano po yung masasabi niyo na bakit bagay pa rin siya na pang Valentine's Day? Actually kasi ang kanta ng Aegis, parang love songs na lahat, love songs eh. Mga sawi, kaya ang lahat nakaka-relate. Kumbaga sana sa mga bata na nag-aaway, mga batang nagsisibol pa lang. Magbibinat at nagdadalaga. Kaya nakaka-relate, kahit matanda na eh, nare-relate nila yung mga songs namin. Yung halik, yung luha, basang-basa sa ulan, mahal na mahal kita. Ibig sabihin, the lyrics itself, makapagsabi na bagay at sino man na pag sinabi mo love, nandun siya eh. Kaya bagay na bagay sa February 1 and 2, sana maraming makaka-relate at maging masaya sila sa mga songs na ihandog namin sa kanila. Kumbaga, ang ages po ay for all ages and different generations. For all ages. Totoo. Si Ate Vilma. Meron din naman kasi kami mga kanta, mga umiibig. Hindi naman lahat puro sawi. Oo. Kaya nakakakaroon talaga kasi. Pero di ba sa atin sa mga Pinoy, pagka sinabing ages at pag narinig natin na ages, talagang excited tayo na marinig yung talagang, yun nga sabi nila, wasakan ng diaphragm, ng lalamunan, yun talaga yun eh. Mula ba simula, gano'n na ba talaga yung range of, yung sa boses po ninyong mga singers po, yung sa vocal? Oo. Gano'n na talaga Oo, agad, kasi- buga-buga. Sa Mindanao kasi palagi sigawan doon. As in, Dahil tawagan lang, oo. Malalakas talaga yung boses namin. looking forward kami kasi nabanggit niyo po yung Mindanao. Di ba sumikat yung kumanta yung si Shira, yung Ang puso ko. Paano po kaya pag ages ang kumanta nun? Kaya-kaya rin po. Ay, oo, di ba? Kaya, pwede mo daw bang masample naman? Ang puso ko'y nalulugo at ahas. Hindi ko alam. Opo, abangan sa concert. Yung mga opening song nila. Baka-try namin sa concert. Diba? Yung mga trending songs. Lyrics ngayon. na kulang, lyrics. Totoo, ayan. Ito naman, susunod ang magtatanong naman ay si Charmy Pagulong mula naman sa Philippine Star. Ay, hindi ka lang, Ate Charmy. Ay, bongga na table na dito ah. Hello. So ano ba yung emotions na gusto niyo ma-feel ng mga audience during your concert? Mag-iyakan na lang siguro. Emotion po talagang hindi po maalis sa amin na hindi kami iyak, hindi kami malungkot. Pero nandun pa rin po naman yung masaya kami. Kasi nandun po sila sa concert namin na sumuporta po kami. Sumuporta po sila sa amin sa 1 and 2. Yun na yung emotion po namin na masaya po. Kaya na kahit po kami malungkot. Yun po luha. Luha na naging halik. So for my second question po, ano yung pinaka-na-miss mo kay Mercy? And then, ano yung mga changes after Mercy? Ano yung pinaka-na-miss niyo kay Miss Mercy? And then, ano yung mga naging changes after her passing? Yung ano po, makulit kasi yun. Tapos yung pag nagdamit siya, wala po sa amin eh. Nakatago po talaga kami. Shy po talaga, wala siyang ano. Gusto niya ilabas talaga kung sino siya. Tapos, ito, hindi naman namin kaya maglabas. Ayun po na-miss namin sa kanya na pag tumawa po siya, Yeah. wala pong wagas
wagas po tumawa. Yun po talaga. Tapos mapagmahal po siyang kapatid. Kaya, yun naman. Yun po. So yung ano na lang, yung mga changes after her passing, music-wise, or yung sa group. Yun po, kaming dalawa po. Kasi si Ken talaga, parang ano lang siya noon. Kasi talaga kami ni Marcy yung matagal na. Kaya kami yung nagsasalawat pag o saluhin mo to, yun palakad. Pero sa ngayon talagang pag sinabi ko sa kanya, ikaw ito, ikaw, ako to, ikaw to, kailangan ko namin magtulungan. Kasi First wala na time po si na- Marcy. Ito po yung first concert ko na wala po siya. Kaya kailangan po namin magtulungan. Kung pwede po sila rin kumanta rin po. Kakanta rin po daw sila. Kasi si ate, pag once nakatingin na sa'yo, ibig sabihin kantahin mo na yun. Eh, ako, hindi ako sanay sa ganun. Kaya si ate ngayon na nakafocus ako sa kanya. Oo. Pagsaluan. Maraming salamat Miss Charmy from Philippine Star. Ngayon naman, grabe no, alam mo, as much as iwasan natin talaga na hindi tayo mag-build sa question, we cannot. Kasi syempre, Ate Mercy is to be part of AGs. Kumbaga siya talaga, at hindi naman siya, kayong lahat, di ba, na kompleto. Pero kanina while watching you on stage, nagpa-perform kayo, parang ramdam ko pa rin yung presence talaga. Tsaka yung tunog, hindi naman na iba, hindi naman na bago. AGs is AGs, di ba po? This time, we have a very special guest, special guest, from ganun dapat Gainiel, nagpapatrol. Please welcome Miss Gainiel Krishna. Po kayo maniwala nito kay Jai ko. And hello po, congratulations of course for your upcoming concert. Pero, tama po sabi po ni Jai ko kanina, no? When we talk about AGs, of course, hindi po mawawala talaga yung mga members. Pero I really wanted to dwell more on, ang tagal po ng AGs, you've been there for so many years already, pero up until now, even the newer generation, kilalang kilala pa rin po ang AGs. What can you say about it? Yes. Kasi yung kanta namin, halos lahat nakaka-relate. Tsaka kahit sino, nasasabayan siya. Kaya talagang hindi siya mawawala kahit matapos man ng ages. Nandun pa rin yung kanta. Wala matatapos sabi. But was there ever a time na parang, syempre po marami na rin mga bagong banda na lumalabas po ngayon, invited sa iba't ibang classic events, they're also doing different concerts. Was there ever a time na parang kinabahan din po ba ang AGs? Na parang may mga bago na mas gusto yung generation, pero nandiyan pa rin naman po kayo. Actually, ang ginagawa namin dahil sa mga live shows, gumagawa kami ng mga repertoire, mga songs na medyo babagay sa mga bata. Halimbawa, pag nakikita namin na medyo marami mga kabataan, iba namin ng mga songs. Lalo sa mga cover songs na nababagay sa mga kabataan. So, pwede naman kami mag-cover ng mga bagong mga kanta na yun. Oo, kaya, kumbaga sa gusto namin sakupin lahat ng nanonood. Kung mga matanda, meron kami songs na para sa kanila. Kung may mga bata, para yung mga nakahanda na kami mga songs para sa kanila. Parang kung nag-agree din po kayo kanina, ma'am, na parang yun nga po, parang kinabahan din po ba ang AGs? Yes, meron talaga. Hindi porque matagal na kami, may po kakabahan ka. Kasi lalo na pag kagaya concert ko, kakabahan po kami, meron po kaming kaba. Hindi po ako nagyayabang, pero talagang pagpasok po talagang mayroon po kaming kaba. Kinakabahan kami. Alright, salamat po. Congratulations again. Maraming salamat Miss Gainiel Krishna. Ngayon naman ang magkatanong mula naman sa Bulgar, Miss Janice Davida.